초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. This is insane. Zyron? I look up sa taong tumawag sa akin. I hurriedly wipe my tears. I can't really explain why I cried over this matter. I never cried sa isang simpleng drawing lang. Pero this drawing na parang mamay-ari ni Akira ay may kung anong pumiga sa puso ko. Gay as it may sounds, but I really fell in love in an instant with that kind kid and her drawing. This is not romantic kind of love. Holy shit. It's more like a father love for his daughter. As seriously? I mean, why I even considering myself as a dad now? I was known as a hard as rock, cold and dangerous, but here I was. I just really cried. Zyron, what happened? Hinawakan niya ako sa braso at nagtataka siyang nakatingin sa akin, expecting my face, and she asked, "Did you cry?" No. There was something na pumasok sa mata ko. Meron pa ba? I even opened my eyes wide para maniwala siya sa akin. But I only got a hard slap on my arm. Uso na ba talaga ngayon ng mga babaeng Amazona ngayon? Can't they be like Kiana? Mabait, madalas. Hindi yung pagiging Amazona madalas ang pinapairal niya. Don't lie to me. At bakit ka naman umiiyak? You're Zyron Oliver. At si Zyron Oliver umiiyak? That's new. Can't blame her. Kahit nga rin ako, gulat sa nainakto ko. Dr. Zamina Rosa ko. Sabihin mo nga sa akin, tinakasan ka ba ng pasyente mo? Then one who's in the picture you sent us. Ako? Tinakasan ng pasyente? What are you talking about? Naguguluhan niyang tanong. I saw the girl sa loob ng hospital kanina. Nalaki ang mga mata niya. You went to her room? Tanong niya at kaunti na lang she'll be hysterically. She's now packing back and forth. What's wrong with her now? No. You think papasukin ko ang pamilya ng bata when I am not her doctor? He stopped from walking and sighed. Oh, thank God. She said habang nakatingin sa taas. What? Nothing. Ako naman ang naguguluhan sa inakto niya. Ano nga ulit yung tinatanong mo? May tumakas na pasyente? I nodded. Ang gulo mo, Zyron, ha? Paano naman mangyayari yun? I don't know. I just saw her. The one who's in the picture you sent us. Nakita ko siya kanina dito sa first floor. Nagkaharap kaming dalawa. I am not mistaken that she's your patient. Trust me. Now go back to her room at i-check mo siya. Utos ko and maybe this time, I'll go with her. Dinukot niya ang cellphone niya in her pants pocket. Nurse Joy, did you already go to Kiara's room to check her temp and give her meds? Alright, sige, salamat. Pinanlakihan naman niya ako ng mata. What? I asked but she didn't answer me. Instead, hinila niya ako papuntang coffee. You know what? Kunting-kunti na lang talaga ipapacheck up na kita sa isang neurologist o kaya naman sa isang psychiatrist. You were acting like weird the whole day. May sakit ka ba? You're having hallucination. At bakit umiiyak ka kanina, Dr. Zyron Olivier? I'm fine. Totoo yung sinabi ko. Siya talaga yung nasa harap ko kanina. Sinaniyasan niya ako na tumigil muna at mag-order siya ng makakain namin. What I saw was real. Nasa kwarto si Kiara when Nurse Joy went to her room. Kasama pa rin daw niya yung lola niya. She was with her mom. Then kaninang umaga. So paano naman nakakataka si Kiara if may bantay siya? And the kid can't go anywhere without her oxygen tank. She has trouble in breathing without it, you know. So sino yung nakita ko kanina? Kamukhang kamukha niya yon.
And then the drawing popped in my head. There is Kiara and Akira. What's your Persian name again? I asked. It's Kiara Zaira Dili. Tumikim siya. The name of the girl encountered is Akira. Kinuha ko sa pocket ko yung drawing niya at pinakita kay Samina. Hindi man pictures ng dalawa ang nakalagay at plain drawing lang yung nandun. Na stick man like drawing with hair and dress. Nakalagay pa rin naman ang pangalan Kiara and Akira. So she'll probably get what I want to her to understand. She has a twin? She blurted out. Alright, bakit nga ba hindi ko naisip agad na baka kakambal niya yung nakita ko? Possible. I told you, nakita ko ang kamukha. I mean, her twin sister kanina. And her name is Akira. Hindi ako pwedeng magkamali dahil magkamukha sila. That's why I ask you. This is mind-blowing. Oh God. Zyron, what are you gonna do? She asked habang hawak ang noo. What do you mean by that? Tumitig siya sa akin when I saw the kid, the little girl, Kiara, twin. What do you feel? Bigyan ng tanong at nagbalik na naman ang nararamdaman ko. Unexplainable, confusing. Bakit mo nasabi yan? She asked again na para bang interesado sa isasagot ko. I felt like crying while I'm staring at her. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit but at the same time, hindi ko kayang gawin kasi baka masaktan ko siya. I don't know. Normal pa ba ako? May I sound like a dumb, but there's really something I couldn't explain after seeing that kid. Tumango-tango siya habang naiiyak din. You know what? May mga bagay talaga na mahirap ipaliwanag lalo na at hindi mo alam kung ano ang nangyayari. You can't tell everything right now because you're not in the position to tell everything. I can't. She have a deep sigh. I feel sorry because I can't do anything about that. Pero ikaw, Zyron Olivier, get your shit together and listen to your heart. Kung ano ang gusto mong gawin, do it. Do it hanggang hindi pa huli ang lahat. What she said was like a puzzle to me. What does she mean by that? Bakit niya sinasabi ang ganong bagay sa akin? I was about to say something when my phone rang. Tinignan ko ito at lumabas sa screen ang pangalan ni Ver Hogo. Shit. Something bad happened. Mafia organization ang tumawag at sineryoso ang usaping ito. Tumingin ako kay Samina at nakatingin din sa akin. I sigh. I have to go. The other reason why I came here is that I'm going back to US as gusto ko lang magpaalam sa'yo. Nanlaki ang mata niya. Zyron, you're what? I said, I'm going back to US. Tomorrow morning would be my flight. Teka lang, iiwan mo sila dito nang hindi mo inaayos ang lahat? How about the kids? I mean, she stopped after realizing what she's talking about. Hindi ka pwedeng umalis. Mas importante ang kailangan mong gawin dito. Babalik ako. Pero Zyron, bantayan mo yung pasyente mong si Kiara kung pwede lang. Send something about personal information niya. Sino ang mga magulang niya? Hindi ako matahimik kasi bakit kamukha ko ang batang iyon? Is that even possible? I'll accept kung baliw na ako sa paningin mo ngayon, but I just want to know. And please, do everything para gumaling na siya. Hindi pa rin tumigil ang pag-ring ng phone ko. Hindi ko naman pwedeng sagutin ito sa harap ni Samina. Wala siyang alam sa mafia na kinabibilangan ko. Baliw ka nga. Just don't blame me after this. And bahala ka if pagbalik mo wala na sila. Kanina pa talaga puro kamisteryuhan ang sinabi ni Kiana. Sino sila? And why would I blame her? This is really important. Goodbye, Samina. You take care. I hug her tsaka umalis sa cafe. Pagkasakayin ko ng sasakyan ay sinagot
ko ang tawag. Hugo. Mr. Olivier, one of our headquarters bomb, as well as the casino and of your companies. Humigpit ang hawak ko sa manibela. We got only some messages after they ruined the establishment. I'll send you the picture. Tinignan ko ang cellphone ko and sinend yung picture. Do not get what's mine, Vier. I'll be there tomorrow morning. For now, find that fuckers and make them wait for me. Kung hindi man bukas, baka mas aagahan ko na lang ang pag-alis. We need to do something now. Pinatay ko ang tawag. Hugo is my most trusted man. He's the one giving me reports and everything happens in the US while I'm gone. Siya rin ang nagiging mukha ko kapag kaharap ang mga allies ng organization kapag wala ako. According to what's happening right now, sign that they want a war. Una dito sa Pilipinas at si Kiara ang pinunteriya. Pangalawa sa US naman. At structure ko ang sinira. I'll definitely ruin their lives whoever they are. I'll find them. Narito naman sila sa Pilipinas o nasa isang ibang bansa, I'll find them. Sunod ko namang tinawagan si Grims. Ikaw na ang bahala kay Kiana and her family. Game's on. He said, okay, at pinatayan na ang tawag. Almost of my men were in the US, kaya pinagkakatiwalaan ko ang kay Grims. We're allies, by the way, and there's no way natatry rin niya ako. We're in the same bigger organization called Rex Infernum. Ayoko pa rin mapahamak siya, lalo na at alam ng karamihan na asawa ko pa rin si Kiana. Lumipas ang ilang oras at hindi pa rin ako makakalma dahil sa pag-iisip ko. Nasa tabi ko lang si Kiara, hawak-hawak ang kamay niya. She's getting better, sabi ni Doc Sam. Nag-iwan din siya sa akin ng mga salitang hindi ko maintindihan kung anong ibig niyang sabihin. She said that I'm coward enough not to tell everything but strong enough to make everything's right. Weird. Ano naman ibig niyang sabihin? May alam ba siya? Pero kung may alam siya, dapat kinausap niya rin ako tungkol dun. Hindi ko naman alam. May umakbay sa akin and patted my shoulder. I hate seeing you so stressed. What is your problem, Kiana? It's babe. Wala naman. Kulang lang siguro ako sa tulog. Yes, that's right. Ilang oras lang akong tulog kagabi dahil hinihintay ko si Zero na makauwi pero hindi na pala umuwi at nagising pa ako sa maaga dahil okay na ang sasakyan ko. I only have 2 hours of sleep simula kagabi at hindi ko magawang makatulog ngayon dahil baka sa pagpikit ng mga mata ko pagising ko ay wala na akong makikitang mga anak ko. I even lost my appetite after I am Amira talk. Magpahinga ka muna, ako nang magbabantay kay Kiara. If you want, magstay na lang din ako dito sa hospital. So you, Auntie Takei, can rest. Oh no babe, okay lang ako. Kaya ko. Thank you but you don't have to do that. Ngumiti ako. Well then, kung hindi mo na kaya, you can just call me. I'm 1 call away. I can take a leave sa restaurant for you. Kinarot ko siya sa tagiliran. Salamat, I said. He smiled. Napakabait talaga ng lalaking to. Sige Kiana, uuwi na rin ako. Paalam niya. Mag-iingat ka, okay? Siyempre, mamahalin mo pa ako. Umirap na lang ako. Tumawa siya at tuluyan na ring umalis. Si Amira ay nakaalis na rin kanina pa dahil kailangan siya ng wine company nila. Nauna siya kila Papa habang si Papa at Akira naman ay nakaalis na. 8 PM na rin ng gabi noong umalis sila at may pasok pa si Akira. Kaya kahit na gusto niya pang magstay dito ay nagmamakaawa dito muna siya
Mabuti na lang at napakiusapan kong umuwi siya. Gusto ko pareho silang kasama pero hindi naman siya pwedeng magstay sa hospital, lalo na at bata pa lang siya. Natatakot akong baka mahawaan pa. Tapos, hindi rin ako pwedeng magstay sa bahay dahil kailangan din ako ni Akira dito. Lalo na at may sakit pa siya. I was left with Mama and Kiara. Pinauwi ko na rin si Mama kanina para makapagpahinga ng maayos pero hindi niya raw ako iiwan at sasamahan niya akong magbantay sa apo niya. After ulit ng test kanina ni Kiara ay nakatulog na naman siya. Si Mama ay nasa labas para bumili ng kape. Isang mansanas lang ang kinain ko buong araw pero hindi pa rin ako tinatablan ng gutom dahil sa pag-aalala. Mama was trying hard to make me eat kahit kaunti lang pero hindi ko na ata malunok ang pagkain. Anong gagawin ko? Pupuntahan ko ba si Ryder at makiusap sa kanya? Pero paano kung hindi niya naman nahalata na anak niya pala si Akira? Ako lang din ang magbubunyag sa sarili kong lihim kapag nagkataon. Mama? Akira? Napalingon ako sa anak ko dahil bigla siyang nagising at umiiyak. Agad ko siyang nilapitan sa akin at niyakap. Shh, nandito lang si Mama. Pag-aalo ko, masama ba ang panaginip niya? Bakit siya umiiyak? Kiara, bakit ka umiiyak? Tanong ko. Nasaan po si Akira? Ngumiti ako at tinalikan siya sa noo. Akala niya siguro bumalik sa Akira dito. Though alam naman niyang umalis na sila kanina pa at gising siya noon. Nasa bahay na, hindi ba umuwi na siya kanina? And sa susunod tayo na naman yung uuwi, sabi ko. Akala ko po kinuha na siya ng monster. My forehead cursed. Ngayon lang siya nagsalita about sa monster. Hindi naman sila totoo, baby. Gusto mo tawagan natin si Lolo at Akira tapos sleep ka na ulit? I ask. Tumango siya. Kinuha ko ang cellphone ko sa table, tabi ng kama at i-denial ang number ni Papa. Ring nang lang ring pero walang sumasagot. Mostly kasi 3 rings lang sumasagot na si Papa. For sure naman nakauwi na silang dalawa dahil medyo malapit lang naman ang bahay dito sa ospital. Kiara, parang tulog na ang lolo at si Akira, sabi ko sa anak ko. Tawagan mo pa ulit please. Tumango ako at tinawagan ulit ang number ni Papa. I smiled when he answered the call. Kiana anak, patawarin mo ko. Nanghihinang sabi ni Papa sa kabilang linya. Napatingin ako kay Kiara at ngumiti para hindi ipahalatang nagsisi. Mula na naman akong kabahan. Wait lang baby, sabi ko sa anak ko at tumayo. Pa? Anong nangyari? I ask, biting my lip. Nanginginig ito. Kiana, si Akira. Humagulgol si Papa ngayon sa kabilang linya. Pa, nasaan kayo? Ano pong nangyari? Ulit ko. Hindi ko alam pero parang may masamang nangyari sa boses at tono pa lang sa panalalita ni Papa ay parang nanghihina siya at takot. And he's crying. Oh God. Hindi ko na rin mapigilan ang sarili ko na umiyak dahil din sa posibleng nangyari sa kanila. Kaba, takot. Takot ang bumalot sa akin. Kinidnap siya anak. Kinuha nila si Akira.